Amen. Sabi ko po, ang Diyos ang pinapalakpakan. Ayan, I believe He deserves more and more from us. Amen. Amen. Praise God. Dahil tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Matinding-matindi. Amen. Before that, let's pray. Lord, Father God in heaven, we praise You, we glorify You. Lord, salamat sa opportunity na to na kami ay makarinig ng iyong salita. I believe, Father God, that You will do something great, something wonderful. At Lord, we will receive miracle, signs, and wonders. At Lord, Ikaw po ang gagalaw at kikilos sa araw na to. In Jesus' name, Amen. Praise God. Muli po nating palakpakan again ang Diyos na buhay. Ayan. Wow. Na-miss ko po kayo. Ayan. Parang hindi naman eh. Ayan. Ako po ay nasa Surrey lang, nasa British Columbia. Ayan. 1 hour flight lang po. Kung gusto nyo pong bumisita doon, welcome na welcome po kayo. Amen. And I'm glad na ako po ay nakabisita dito. Ayan. At ako po ay natutuwa sa ginagawa po ng Lord sa JA1 Edmonton dahil padami ng padami. Amen. And I believe that this year is a level up of faith, level up of experience with the Lord. Amen. Amen. And we are at the last Sunday of January. Di ba? Matatapos na agad ang January, pero si Lord umpisa pa lang. Sabihin mo sa katabi mo, nag-uumpisa pa lang si Lord. Grabe. Alam mo kung bakit matindi ang gagawin ng Diyos? Dahil this year, nilalakaran natin ang apostolic movement at nilalakaran natin ang unstoppable move of God sa ating buhay. Ipapakita sa atin ng Diyos ang limitless life. Grabe, no? Pag sinabing limitless, infinite, walang katapusan. Dahil ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng paraan para pagpalain ka. Amen? Kaya kayo ay excited na i-claim ang mga word ni Lord. At alam niyo po, ipaparanas ng Diyos ang matinding kapangyarihan niya sa buhay mo. You will experience ang hindi mo pa na-experience. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Ayan, sabi mo, ma-experience mo ang kakaiba. Amen? Amen. Yung iba, sabi niya, paano ko yung experience yun? Ah? Amen. And dito na po ako mag-uumpisa. I would like to share you a story in Matthew 14 verse 22 when Jesus walked on the water. Ayan, basahin po natin. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of Him to the other side while He dismissed the crowd. Ito po ay after na pinakain or Jesus feed the 5,000. Ano po? 23, after He dismissed them, He went up on a mountainside by Himself to pray. Later that night, He was there alone. 25, shortly, 24. Sabi ko sa inyo, 24 pa lang ako eh. And the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Ayan. Sana tayo? 26. When the disciples saw Him walking on the lake, they were terrified. Sabi nila, it's a ghost, they said, and cried out in fear. Ayan. But Jesus immediately said to them, take courage. It is I. Don't be afraid. Ayan. Lord, if it's You, sabi ni Peter, tell me to come to You on the water. Then Jesus replied, come, He said. Ayan. Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, and he said, Lord, save me. Ayan. Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. Sabi niya, you of little faith, He said, why did you doubt? Okay? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped Him, saying, truly, You are the Son of God. When they had crossed over,
crossover, they landed at Gennesaret, and when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all surrounding country, and people brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. Amen. Palakpakan po natin si Lord, at si Lord po ang mapupurihan sa salitang ito. Alam niyo po, gusto ko pong lahat tayo ay nag-umpisa sa isang invitation. Amen. Sino po dito ang na-invite? Itaas ang kamay. Amen. Ako po nare-remember ko, I think that was 2011, 2012. Ako po ay naimbitahan lang din. Isa po, first time ko pong umattend dito ay siguro ilan lang po ang na-attend. Mga nasa 10, baka wala pa. Ilan pa lang po. Pero tignan nyo yung paligid ninyo. Ang dami, di ba? Palakpakan natin si Lord. Di ba? Nakakawaw ang ginagawa ng Lord. Alam niyo po, I will focus on Matthew 14 verse 21. Sabi niya, "Come," he said. Then Peter got out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. When he said, "Come," it is the call of Jesus. This is God's invitation. Ano po? Lahat tayo naumpisa sa isang imbitasyon lang. Amen? Lahat tayo ay naumpisahan na i-invite. At alam niyo po, tayo ay na-bless nung tayo ay sumunod. Nung tayo ay napuntahan natin ang church na ito. And the verse begins with Jesus calling Peter out of the boat, and he said, "Come." You know what? This is a powerful invitation. Grabe, power invitation na nag-highlight na God called His followers to step out of faith. Amen? Dati naman pag-iisipan ko pa kung pupunta ako doon. Depende pa sa kung anong lagay ng weather. Ano? Depende pa kung ako sinisipag. Pero because you have little faith, umattend ka. At ngayon, tignan mo yung sarili mo. Malayo ka na. Amen? Malayo pa, pero malayo na. Amen? Because of that faith, because of that testing na you are invited, meron nang nangyayari. Isipin mo, ang buhay mo noon ay iba. Amen? Nung unang punta mo, dati, worship ka lang, ganyan-ganyan ka lang. Ngayon, nakataas na ang kamay. Amen? Ngayon, grabe na mag-worship kay Lord because of a special invitation from the Lord. Nilakaran mo. You had that faith. Winelcome mo si Jesus sa buhay mo. Because it is not the person who invited you, but it is the invitation from Jesus. Amen? Kaya po, lagi po namin sinasabi kapag nag-i-invite kami, hindi ako ang nag-imbita sa'yo, ha? Hindi ako ang nag-imbita sa'yo, pero hindi ka nag-oo sa akin. Nag-oo ka kay Lord. Amen? It is not your commitment to me, but it is your commitment to the Lord. Dahil pupunta ka dito, hindi pagpapalain ka na nag-imbita sa'yo because pagpapalain ka na Diyos na meron tayo. Amen? Iba ang gagawin ng Lord. Okay? Doon pa lang mararanasan mo na when you accepted the invitation, meron nang gagawin ang Lord. Amen? I believe na imbitahan kayo. Amen? At ngayon pa lang, nung pinag-iisipan mo pa lang na a-acceptin mo ang invitasyon, may ginagawa na ang Lord. May iniiba na sa puso mo ang Diyos. Amen? Dahil it is a special invitation. Napaka-powerful nun. Amen? Kakaiba kapag tinawag ka ng Diyos. Amen? And yung word na come, it is an invitation from Jesus to tell you, ako ang naghihintay sa iyo para wala nang iba. Pupunta ka dito, hindi dahil kay Pastor Ernest, hindi dahil may special guest, pupunta ka dito because you want to experience and encounter Jesus. Amen? Gustong ipakilala ng Diyos ang sarili niya sa iyo. Amen? Especially kung hindi mo pa talaga siya na-encounter at hindi mo pa siya nakikilala. Anong sabi ng Diyos? Ako to, wala nang iba. Gusto kong ipakilala ang sarili ko sa iyo. Amen? Anong gagawin mo lang? Come. Accept the invitation.
Amen? At malayang kikilos ang Diyos. In times of need, Jesus was just waiting for you to step out of the boat. I believe ang nilalakaran natin ngayon, kakaibang experience with the Lord. Seeking Him first. Amen? Isa lang naman ang hinihingi ng Diyos. Ma-experience natin siya. Amen? To step out of your faith, baka hindi mo na napapansin si Lord, naghihintay lang sa'yo. Amen? 2025, Jesus is just standing in front of you, waiting for you to step out of your faith. Alam mo kung bakit? Lagi natin dinideklara, marami pang gagawin ang Diyos. Nasa isang buwan pa lang tayo. Amen? Meron pang February, March, April. Sabihin nyo na kung anong gusto nyong buwan. Maging ready ka lang. And the Lord is just calling out us to step out of the faith and accept His invitation. Sabi mo sa katabi mo, come. Ayan. Ayan. Baka ngayon 2025, baka kung ano-ano pang nakikita natin, ha? Okay? Alam niyo po, sabi ng Matthew 14 verse 26, when the disciples saw Him walking on the lake, they were terrified. Sabi niya, it's a ghost. Ayan na. Kung ano-ano nang nakikita ninyo. Okay? Kung ano nang nakikita natin. Baka dahil sa takot mo, sa takot natin kung ano-ano nang nakikita mo, hindi mo na nakikita kung anong bagay ang gagawin ng Diyos sa'yo. That's why gusto niyang ipakilala ang sarili niya. Sabi niya, don't get too busy being afraid to face 2025. Ano ulit? Unstoppable move of God. Grabe. Miracle, signs, and wonder. Ako po ay excited. Amen? And in our lives, God often calls us to move beyond our fear and step into seems impossible. Konting sharing lang po. I was, siguro po mga 3 years, 4 years, ako po ay tinatanong na ng Lord. Tinatanong na po ako na pumunta ng BC. Ako po ay laging no. Ako po ay, baka pinagpe-pray mo na mag-serve ka kay Lord, mag-full-time ka na. 3 years po. Until last 2023, alam niyo po may nag-pray sa akin. May hinihintay na yes sa'yo si Lord. Sabi ko, ako'y pag tinanong pa talaga nito, hindi ko na palalagpasin. Ako'y tinatawag na ng Lord. Alam niyo po, sabi sa prayer, napakalinaw. May hinihintay na yes sa'yo si Lord. At may hinihintay na yes si Lord sa'yo. Grabe. Sabi ko, kaya po nung devotion ko, sabi ko, all our no's will turn into yes. At grabe ang gagawin ng Lord. Alam niyo po, 3 years, sabi ko, Lord, ang favor mo lang. Pagpunta ka doon, napakamahal nga naman po sa BC. Grabe doon, sinasabi ko po nung isang araw, ang gas dito, $140, doon, mga $2 na, $180. Grabe po, talagang, Lord, ang travel ko pa po everyday, 1 hour. Papunta lang sa trabaho. Pero ito po ang maganda. When I said yes to the Lord, I see the favor of God. Alam niyo po, ako po ay nag-a-apply lang ng swing manager, yung mababa. Kasi sabi ko, magpo-full-time ako, ayokong may stress pa. Alam niyo po, walang tumatawag sa akin. Walang tumatawag. Sabi ko, hindi na, hayaan ko na. Nag-apply po ako ng medical office assistant, walang nag-a-apply, ay walang tumatawag sa akin. Ano ga, Lord? Alam niyo po, bago matapos, may tumawag sa akin. Ang in-applyan ko po, lahat, siguro at that very moment, lahat ng mga tinignan ko, busy surrounding, alam niyo po, isa nag-pop out, hiring restaurant manager. At alam niyo po, yung trabahong yon, 3 taon nang walang restaurant manager. Remember, 3 taon akong hinihintay ng trabahong yon. Grabe. Nandoon na pala yung trabahong yon. He is just waiting for me to come to His invitation. Grabe ang move of the Lord. Alam niyo po, nung panahon sabi niya, kaka-renovate. Alam niyo po, sabi niya, baka hindi na kita mabibigyan muna ng
car allowance dahil wala pa tayong sales. Tawag po ako sa aking fiancé, sabi ko, mahal, ganito. Talagang ayaw. Wag naman kayong ganyan. Pero grabe po, no, nag-pray kami, hindi, may favor ang Lord. Pray po kami dalawa. Sabi namin, Lord, kung anong para sa akin, ibibigay mo. Alam niyo po, another favor ng Lord, bago po matapos ang aking provision, kasi 3 months sabi po sa akin, hindi ko tatapusin ko na ang provision mo at ibibigay ko na ang car allowance mo. Amen? Dahil kapag nag-yes ka kay Lord, matinding yes ang ibibigay sa iyo ng Lord. Amen? Pabor ang ibibigay sa iyo ng Lord. Alam niyo po, hindi po ako pinagkulang ng Diyos. Nagpunta po ako doon, talagang sabi ko, Lord, ako kakasal. Paano po ako makakapagpadala sa Pilipinas? Diba? Ang aking sahod pangbayad ko ng bills. Pangangailangan ko, pambayad ng bahay. Nakita ko po ang pabor ng Lord. Once you said yes, He will give you the biggest yes and amen sa buhay mo. Because when you said yes, He will give you all the favor. He will give you all the provision. Amen. At si Lord ang kikilos. Amen. And tignan niyo po, sabi sa Matthew verse 27, immediately Jesus says, "Come down. It's me. Don't be afraid." Ano? 'Di ba? Nakita natin talagang gustong ipakilala ng Diyos ang sarili niya. Huwag kang mag-alala. You just accept my invitation, just come. And sabi niya, don't take courage. It is I. Don't be afraid. Ito ang gustong sabihin ng Diyos. He is standing in front of you at sinasabi niya, I'm waiting for you to join me, to come to me and accept my invitation. And this invitation is to seek Him first. Amen? And 2025, it's an intimacy to the Lord. It is the time, it is about the intimacy that we have to the Lord. Sabi niya, come near to God and He will come near to you. James 4 verse 8. Alam niyo po, sometimes God will put us in a situation that you can't do anything. Okay? To test us if you will seek Him and ask Him for Himself. Kasi minsan kapag tayo ay natatakot na, ano kayang gagawin ko? Kailangan kong gawin to, kailangan kong maghanap, kailangan kong mag-apply, kailangan kong gawin tong mga bagay na to. Nawawala si Jesus. Nawawala si Lord sa anong kailangan nating gawin. Alam niyo po, new beginnings come with investing. Amen? New beginning comes with investing. Tingnan niyo po sa business, hindi yan magkakaroon ng magandang business kung walang investment. Di ba? Hindi ka naman makakapag-umpisa ng business kung hindi mo i-investan yan ng panahon. Sa relationship, hindi ka naman magkakaroon ng jowa kung hindi ka naman naliligaw. Hindi ka naman magkakajowa kung hindi ka naman nagpe-pray kay Lord. Di ba? Kailangan mo ng investment. At sa pag-iipon, di ba? Sabi mo, hindi, makakapag-ipon ako, uuwi ako ng Pilipinas. Uuwi ng Pilipinas. Ang vision ay nandoon. Wala namang hinahakbangan. Uwi na lang ng uwi. Wala namang ipon. Wala namang trabaho. Diba? Hindi na inuumpisan. It comes with an investment. Diba? And especially in our faith, you have to invest before He can add everything that you need. You need to invest in your relationship with Jesus. You need to invest in your faith for Him to move everything that you need. It comes with all just an investment. Amen? Kaya po, this is the time, this is an investment, it is an invitation to stay relaxed. Stay relaxed. Ano? Ang gusto lang naman ni Lord, come. Di ba? Come lang. Di ba? Jesus doesn't always call us to stay out of our comfort zone. No? Or rely on our strength. Sometimes, He calls out at gawin natin yung kakaiba para gawin niya ang kakaiba sa buhay mo. Di ba? Gayon at ayun na lang. Ano? Paano kikilos ang Lord? Nasanay na. Nakakaboring kaya yung stagnant. Ano?
Kakaboring kaya yung walang growth? Sinong gusto ng growth? Amen? Especially sa ating faith natin, di ba? Hindi lang tayo feeler ng upuan. But tayo ay doer of God's word. Amen? Gagawin natin. Kaya po nung ako ay na-challenge biro nyo po doon, pagdating ko dito, hindi ako nag-GPS. Sabi ko kay Brother Henry, pagdating ko doon, nag-GPS na naman ako. Dami pa sikot-sikot Pero grabe ang kilos ng Lord. Amen? Monday to Friday po doon. Talagang tinutur ko po ang BC. Gusto nyo pong sumama? Willing po akong i-welcome kayo doon. Kailangan po namin ng makakasamang mag-evangelize. Amen? At alam ko po, grabe, marami lang naghihintay. Amen? Monday, nasa Richmond ako. Nasa Tuesday, nasa Fraser, nasa Vancouver. Tapos Wednesday, nasa Surrey. Thursday, nasa Coquitlam. Tapos Friday, nasa Langley. Sa mga susunod na panahon, nasa Pemberton na din po ako. Kasi po noong September, every week po ako nagpupunta doon Hinihintay ko pa po, baka nanay mo naman ang pupuntahan namin. Baka kung saan na po ako makapunta Pero alam niyo po, it is rewarding. It is rewarding. Kapag, alam niyo po, kapag nakikita mo ang mga member mo, ina-accept ang word of God, grabe ang joy. Amen. At last year po, it is a harvest time. Ang bilihin po sa Surrey, napakamahal. Ang bahay po doon umaabot ng 1 milyon. Alam niyo po, inaccept namin ang word of harvest. Grabe, 3 na po ang bahay na nande-dedicate ko doon sa Surrey. Palakpakan po natin ng Diyos. Biro mo, di ba? Kung taga Edmonton nakakabili ng bahay, doon din sa lugar na napakamahal, bibigyan ka ng Diyos because it is not us, it is the provision of God. Grabe. Grabe. And alam niyo po, itong invitation na to, it is not just for Peter. It is for each and every one of us. Lahat tayo, we all have different season. But I believe, if you just stay, or if you just welcome the invitation, grabe, kapag papalain ng Lord. Amen? At dito po makikita ang act of faith mo. Amen? And this is because of Peter's act of faith. Sabi dito, Peter got down out of the boat. Ayan. Peter's action demonstrate the boldness of his faith. Pinakita niya, ako'y talagang aalis dito. Biro mo, ilang disciples ang nandoon. Si Peter lang, sabi niya, hahakbang ako dito. Di ba? Talagang ipapakita niya yung pananampalataya niya. It wasn't just about hearing the call. It is not just about hearing the call. It is also about responding to it. Amen? May nag-invite nga sa'yo, hindi mo naman pinaunlakan. Wala, nandun ka, nga. Diba? Ngayon, sinong blessed dahil nagpunta dito? Amen. Lahat tayo, palakpakan natin ng Lord. Lahat tayo. Ako din. Grabe. Peter had to make a choice. Ganun din kayo. You had to make a choice. Either you stay at home or you accept the invitation. Stay in the boat with other disciples or step out and trust Jesus that would sustain him. Wag nating hayaan na nandoon lang tayo sa corner. Don't be boxed up. Get out and be all out. Be all out. No, hindi na ito yung time na tayo ay ayoko na. 'Di ba? Hindi na ito yung lang tayo, kailangan extra na tayo. Extra na. Kailangan na nating maging bold sa ating pananampalataya. Step out of the boat. Hinihintay ka na lang ng Diyos. Because faith without action is dead. Amen? Walang magiging kabuluhan ang iyong pananampalataya sa Diyos kung hindi mo ito a-actionan. Amen? Kailangan nating actionan. Kailangan nating humakbang. Okay? Kailangan nating sumunod sa Diyos. Amen? The Bible declared, Jesus replied in Luke
11 verse 28, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Grabe, tayo ay blessed na nakakarinig ng salita ng Diyos. But sinabi sa Bible, Luke 11 verse 28, even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Huwag mong hayaan lang na naririnig mo nga ang salita na to. Amen? Alam niyo po, first fruit, grabe. Iba ang revelation sa akin ng Lord. Alam niyo, pag binigay mo ang first fruit mo kay Lord, hindi lang niya pupunuin, paaapawin niya ang iyong sisidlan. Umaapaw. Grabe, no? Pupunuin at paaapawin pa. Anong ibig sabihin? Hindi ka niya pagkukulangin. Hindi ka niya pagkukulangin. Anong kailangan mong gawin? Gawin mo ang pinapagawa ng Lord. Alam nyo, kaya po sa ating pananampalataya, huwag mo lang bisitahin ang Diyos. Huwag mo lang bisitahin ang Diyos. Huwag mo lang bisitahin ang presensya ng Lord. Manahan ka sa presensya ng Diyos. Mararanasan mo ang presensya niya at ang kakaibang kilos ng Diyos sa buhay mo. I believe meron kang hinihintay. Amen? Amen? Manahan ka sa presensya ng Diyos. Huwag mo lang bisitahin. Okay? Minsan bibisita ka lang, o sige, alis na ako. Di ba? Manahan ka. Read your Bible day and night. Grabe, kahit gaano pa ka-busy ang buhay mo, manahan ka sa presensya niya. At kapag inuna mo ang Diyos, uunahin ka niya. Stepping out of the boat requires courage. Kailangan natin ng courage sa buhay natin. And our faith is not a private possession. It's not a private possession, but it's a public responsibility. Bakit? Bakit sinabing hindi yan private? Hindi lang yan para kuhanin mo at itago mo. It is a public responsibility to share the love of God to many people. Kaya kailangan mong i-share lagi ang pananampalataya mo. Dahil, bakit? Mag-glorify si Lord sa buhay mo. Dahil, ayun ang kagustuhan ng Diyos. Bigyan natin siya ng glory. Amen? Amen? Tayo ay pinili ng Diyos para bigyan natin siya ng kapurihan. Kailangan natin niyang i-share. Alam mo, this 2025, hindi ka lang catcher of God's Word. You are going to be a doer of God's Word. Dahil narinig mo to, you are going to be a doer of God's Word. Matinding paglilingkod sa Lord. Level up of serving to the Lord. Amen? Kapag pinaunlakan mo si Lord, sa imbitasyon niya, kakaiba. Kakaibang kilos. Alam nyo, there may be doubts or fear and concern, but you know what? But faith begins often with a single response to God. Okay? 1,000 miles journey starts with one step. Isang hakbang lang. Si Lord na ang bahala. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ulit ng Diyos. Meron po ba tayo nakukuha? Amen? Amen? No? May binabago na po ba si Lord sa buhay natin? Alam niyo po, don't be like the other disciples during that very moment. Nung sinabi ni Jesus, come! Sabi ni Peter, ipakilala mo ang sarili mo sa akin. Alam niyo po, nung sinabi ni Jesus, come, don't be like the other disciples. Tinignan lang nila ang imbitasyon ng Lord. Alam niyo, may ginagawa ng miracle si Lord doon. But you know what? Si Peter, hindi niya lang nakita ang miracle ng Diyos. He also experienced it by stepping out of the boat and experience the miracle of God. Okay? Huwag kang maging ibang disciple na nandun lang, nakatingin lang, makikita mo lang ang presensya ng Lord, makikita mo lang ang miracle ng Lord. Don't be like them. Experience the extraordinary presence of God and His miracle signs and wonders sa buhay mo. Dahil ayun ang gustong iparana sa iyo ng Diyos.
Sabi, taste and see the goodness of God in our life. Hindi lang sinabi ng Lord, see the goodness of God. He said, sabi ng psalmist, taste and see. Amen? Maramdaman mo, maranasan mo, at makita mo ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Sinong gusto ng miracle? Amen? At alam niyo po, kapag yon ay na-experience natin, we will face and we will be ready to face the impossibilities. In Matthew verse 9 sa 14, walk on the water. Peter walk on the water. The fact na si Peter na nag-walk on the water, ay miraculous na yun eh. Di ba? Miraculous na yun. Di ba niya? It was not by his own power or ability, but by the grace of Jesus. This shows us that when we respond our all to Jesus, He enables us to do things and see the impossible. Sino dito naniniwala, Peter ay marunong lumangoy? Bakit? Sabi niyo, Pastor, bakit? Mangingisda eh. Diba? Sinong mangingisda hindi marunong lumangoy? Diba? Si Peter marunong lumangoy. Honestly, Peter is a fisherman. For sure, marunong lumangoy yan. But if we are covered with fear, with doubts, ay talaga namang malulunod ka. This will overpower what you can do and what God can do. Sa buhay natin, mangingisda na yun, nalunod pa. Lumubog pa. Amen? Pero nung una, di ba, kaya niya kasi ang faith niya na kay Jesus, di ba? Pero nung nakita niya yung mga waves, yung storm, ano nangyari? Bigla siyang lumubog. Eh kaya niya namang bumalik at lumangoy, di ba? Di ba, hindi niya naman nakaya si Jesus. But then he says, Lord, tulungan mo ako. Because of his fear, nalunod siya. Grabe, no? Tingnan mo yung katabi mo. Katakot-takot ba? He is wonderfully and fearfully made. Yan. Sabi mo, napakaganda mo, kapatid. Ayan. At napakagwapo mo, kapatid. Ayan. Sabi niya, Matthew 14 verse 30 to 31, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. And immediately, Jesus reached out his hand, caught him. Sabi niya, you of little faith, he said, why did you doubt? Wag nating hahayaan. 2024, we will face the impossibilities. Kasi ayun ang gagawin ng Lord. Ang mga bagay na hindi pa niya nagagawa o mga bagay na nakikita mong imposible, gagawin posible ng Diyos. Because He is an unstoppable God. Sige, palakpakan mo ang Lord. He is an unstoppable God. Kaya po ang sabi niya, you of little faith. Tignan mo yung katabi mo. Ayan, mataas ang pananampalataya niyan. Amen. Sabi mo, God loves you. Di ba? Si Lord. Okay? Lagi nating iisipin, level up tayo. Mai-experience natin ang limitless life. Limitless living tuloy. Pasensya na. Okay? At wag ka rin magfo-focus sa kakayanan mo. Okay? Wag mong tignan kung anong kaya mo. Tignan mo kung anong kaya ng Diyos sa buhay mo. It is not our strength, but His power working through us. Kakayanin mo because you have Jesus. Amen? And 2 Corinthians 2 verse 9 says, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Mahal mo ba ang Diyos? Amen? God has no limits and no boundaries to His power. Walang limit, walang boundaries ang power ni Lord.
Amen. Kayang gawin ng Lord lahat ng bagay sa buhay mo, even the impossibilities. And He will do whatever He says. And He will do whatever He plans to do in your life. Kasi ayan na yung covenant niya sa'yo. Ayan na ang promise niya sa'yo. Numbers 14 verse 28, wala yan sa slide. Declare ka lang ng declare lahat ng mga gagandang bagay sa buhay mo because He is a living God. Lahat ng idinedeklara mo, lahat ng magagandang sinasabi mo sa buhay ng iba, lahat ng ipinapanalangin mo, papatulan ng Diyos. Dahil ganyan, katapat ang Diyos sa buhay mo. Because He is alive yesterday, today, and forever. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? Amen? And this reminds us that when we walk in obedience to God's word, we experience supernatural. We experience infinite power of God. Walang limitasyon sa kung anong kayang gawin ng Diyos. Because His presence and power guiding us. Ito ang tutulong sa atin through the storm. Because this year, it's not a smooth sailing. Amen? Because the enemy is trying to steal what you have. You know, but because the power, the ability na ibinigay sa atin ng Lord, grabe, ang ganda ng buhay mo 2025. Sino dito may inaasam kay Lord? Sino dito may inaasam kay Lord? Consider it approve. Consider it. Nasa iyo na. Amen? Amen? Grabe. Walking on the water may it seem walking, it means of walking in faith and trusting God in every situation. This 2025, hindi na lang basta ikaw. Kung noong pang ibang panahon, puro ikaw na lang ng ikaw, this 2025, hindi na lang ikaw, kasama mo na si Lord. At hindi mo lang kasama si Lord, inuuna mo na si Lord. Amen? Praise God. Praise God. And alam niyo po, dito tayo ay tinuruan that the lesson of faith, trusting in Jesus. Grabe. Peter's faith was real. Sabi niya, came towards to Jesus. The moment na nag-step out of siya sa boat, may faith. Diba? Nakita natin yung faith niya eh. Talagang lumutang nga naman eh. Sino gusto ditong lumutang? Ayaw nyo maging lugaw, no? Ayaw nyo maging lugaw. Ako po, merong isa kilala, lugaw. Pero, di ko na po papangalanan, nagbago na po eh. Amen. Tayo ay blessed. Tayo ay hindi nalulutang. The moment he stepped out of the boat, as he started looking around the wind, ano nangyari? His faith wavered. Okay? Ayun yung itinuturo dito. Huwag nating isipin kung anong mga problema. Tanungin mo si Lord. Okay? Itinetest lang ang iyong pananampalataya. At dito tayo nakaka-relate. We begin in faith. Di ba? Minsan talagang sa buhay natin talagang napaka-strong January. Ang taas-taas ng faith ko. Dahil nakarinig ako ng Seek God First tinuro ni Pastor Ernest. Pagdating ng February, broken-hearted ako. Love month pa naman. Di ba? Ang dami namang problema. Di ba? Tapos doon na nawi-wavered ang faith. Patuloy lang po tayo sa ating pananampalataya. Dahil this verse is teaching us to trust fully to Jesus Christ. Amen? That when the challenges of life, the storm, the distraction, and the fear overwhelm us, keep on fixing our eyes to Jesus. He is just there. Pumikit ka. Pumikit ka. Tignan mo ang buhay mo ng 2025. Okay? Tignan mo, nakaharap sa iyo si Jesus. Tignan mo, ini-invite ka niya. Sige, dilat na. Tanghali pa naman, baka siesta kayo. Okay? Di ba nakikita mo? Excited ka? When you fix your eyes on Jesus, di ba talagang excited? Grabe yung faith ko, napakataas. 100% kung 100%. As long as Peter focused on Jesus, he was able to walk on the water.
Okay? Wag lang nating hayaan ngayong January, 100% ang level ang faith natin. Focus your eyes on Jesus. Ng February, ng March, ng April, all throughout 2025. Because may experience mo siya. And don't take off your eyes on Him dahil lulubog ka. Amen? Lulubog ka. He was able to walk on the water, but the moment he took his eyes, he began to sink. Sinong gusto dito mabago ang buhay niya 2025? Taas ang kamay. Sige, kita ni Lord. Sinong gusto mabago ang sitwasyon mo? Lahat tayo. Fix your priorities. Fix your priorities. Unahin mo si Jesus. Unahin mo ang imbitasyon niya. Not only every Sunday, alam niyo po, sa life group, sa midweek service, sa prayer and fasting, i-accept all His invitation. Alam niyo po, grabe. Grabe ang gagawin ng Lord sa buhay ninyo. Anong oras na po ba? 5 minutes, malapit na po kung matapos, promise. Konting testimony lang po. Kami po ay nag-prayer and fasting. Isa po, at kami pong, ang aking pong kabiyak, yan. Kami po ay laging nagpe-prayer and fasting every week. Alam niyo po, sa aming personal life, kami po, ang prayer po namin ay God provision sa aming darating na kasal. First week ng January, ayun po ay inumpisahan namin ng November, kung hindi po ako nagkakamali. Every Monday po, nagpe-prayer and fasting kami. At ang panalangin namin, God's provision sa aming kasal. Dahil hindi po biro ang magpakasal. Amen. Sa mga nagpakasal po, proven and tested nila yan. Amen. At ang sabi po namin, Lord, provision mo sa aming kasal. Dahil sa inyo lang po kami kukuha ng supplies. Sa inyo lang po kami aasa. Alam niyo po, during the prayer and fasting, habang siya ay kumikilos, habang siya ay nag-aayos ng papel, alam niyo po, meron nagsabi, sige, ako na ang sasagot ng LED, ng lights, ng sound. Alam niyo po, 35,000 pesos. Sabi ko, Lord, grabe yun. Sabi ko, Lord, mga ano na din yun, na-compute ko na po agad, almost $1,000 din yun. Di ba? Grabe, sabi ko, Lord, kakaiba. Last year po, bago pa po kami nag-start mag-planning ng aming kasal, alam niyo po, may nag-bless na po sa aming wedding ring. Sabi, kami na ang bahala ng inyong wedding ring. Grabe. Alam niyo po kung saan manggagaling? Sa Saudi. Taga-Saudi pa po ang magbe-bless. Grabe. Ay sabi ko, Lord, sige pa po. Bawasan niyo pa po yung babayaran ko. Di ba? Dahil si Lord naman ang magbibigay. Nakafocus ako kay Jesus that He will supply everything. Amen. Dahil kung aasa ako sa akin, minsan gusto ko na nga lang humiga at ayoko nang magtrabaho Di ba? Pero dahil nakafocus ako kay Jesus at magpo-provide at magsusupply ng lahat sa amin, ibibigay niya. Grabe ang Diyos. Amen? At during that prayer and fasting, alam niyo po, biglang may nagsabi sa amin, kami na po ang bahala sa inyong wedding cake. Worth 11,000. Sabi ko, kami po ay naghihintay lang. Di ba? Sabi ko, Lord, ako ay naghihintay lang. Di ba? Habang kami ay nag-iipon, may isinusupply din si Lord. Amen? Limitless ang gagawin ng Diyos. Amen? Huwag tayong hihinto. Amen? At ang buhay na kay Jesus, nakafocus sa Kanya, ay hindi mawawala sa landas. Because you focus your eyes on Jesus, the author and the perfecter of your faith, grabing pagpapatong marireceive mo. Amen? Ganon din si Peter, matinding pagpapala ang naranasan niya. Amen? Yung iba ganun lang, titingin-tingin lang, yung iba, sasabihin ng iba, sana naranasan ko din yun. Diba? Sana naranasan ko din yun. Biro mo, yung binabasa ko po to, sabi ko, habang nagdadrive ako, Lord, bigyan mo naman ako ng pangungusap doon sa word na ituturo ko. Sabi ko, grabe no, oo nga no, hindi natin mararanasan kung nakatingin lang tayo. Yes, makikita natin ang ginagawa ng Diyos. Ayaw mo bang ma-experience ang gagawin ng Diyos sa'yo? Gusto mo ma-experience? Accept His invitation. Accept His invitation. Grabe.
Ano mo, sabi Matthew 14 verse 33, then those who were in the boat worship Him and saying, truly, you are the Son of God. Doon lang nila naintindihan. Nung nagpakilala na si Jesus kay Peter, ay, ikaw pala yan. And they worship Him. Kakaibang worship ang ginawa nila kay Lord. Kasi alam mo bakit? Nagpakilala na ako to. I am here. Kaya po noon, alam mo sabi, when they have crossed over, they landed to Gennesaret, and when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all surrounding countries. Sabi nila, si Jesus nandito. Darating. Alam mo, sabi, people brought all their sick to Him and begged Him to let the sick just touch the edge of His cloak, and all who touched it were healed. It is the miracle of God. Hahawakan mo pa lang, lalapit ka pa lang kay Jesus, may miracle nang ginagawa si Lord. May miracle nang ginagawa si Lord. Amen? Sino dito ang kailangan si Jesus? Sino dito kailangan si Jesus? Amen. Lahat tayo. Amen? Music, pwede po ba? Praise God. Ready ka bang hakbangan ang invitation ni Jesus sa'yo? Ready ka ba? Ready ka ba? Because there is power in Jesus' name. Sabi ko po kanina, the challenge is 2025 is not a smooth sailing. Expect that there will be winds and waves. Ayan. Expect that there will be challenge in our life this 2025. One thing is for sure. The Lord makes firm step of the one who, and His thought stands firm. Hindi yan. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Grabe, humakbang ka. Humakbang ka. Isang invitasyon lang, maraming ipapakita sa iyo si Lord. Isang hakbang lang, isang invitation lang, kakaibang experience ang mararanasan mo kay Lord. In Psalms 33 verse 1, the Lord's plan stands firm forever. Noon, ngayon, magpakailanman, ang kanyang plano will always stand firm. Walang makakabuwag ng plano ng Lord sa buhay mo. Because the Lord will always make a plan to bless you so that you can give glory to the Lord. Para ipakita niya ang unstoppable move sa buhay mo to show you His miracles, signs, and wonder. At ito po, sabi niya, His thoughts stands firm in every generation. Hindi lang ngayon, hindi lang ikaw na nakarinig ng salitang to. In every generation, even yung noon, ngayon, at sa mga susunod na generation, pagpapalain ka ng Lord because His plan will always stand firm because He is a faithful God. Amen? At yun ang gustong ipakita sa iyo ng Lord. Tayo po ay tumayo. Today, you will take a firm step of faith. Kung ikaw po ay naniniwala, at gusto mong hakbangan ang ma-experience ang kakaibang move ng Lord, you will step in front and experience His presence. You will experience His power. And we will worship Him. Katulad ng mga ibang disciple. Dahil ngayon, mas nakilala mo ang kayang gawin ng Diyos. You will come forward and worship Him. And you will raise your hand. Katulad ng surrendering ng buhay mo kay Lord.
If you're ready, tinatawag ka na ng Lord. Accept His invitation. Come on, come up front and worship our God. I believe God prepared a fresh year for you. I believe God prepared a fresh year, a limitless living this 2022. This year is a year of breakthrough sa buhay mo. This year, you will never like before. This year is a level up of faith. Receive it, receive it, receive it. This year is a limitless serving to the Lord. Receive it. Come on, come on. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. This year is a financial breakthrough. The Lord is building you with a generous heart. Magtatanim ka lalo this 2025. And the Lord this year, hindi ka matatakot magbigay, hindi ka matatakot ibigay ang iyong tithes and offering, because the Lord will supply all your needs with a limitless supply, and He will increase your resources. You just need to step out of your faith. And alam ko, this year you will receive a special blessing. Special blessing. This year, I declare promotion. I declare increase in Jesus' name. And I declare overflowing in Jesus' name. In Jesus' name. And you will receive every prayer that you have. And you will experience and receive approval. Jesus' name, magkakaroon ka ng wala noon. Magkakaroon ka ng wala noon. Because the Lord will fulfill all His blessings. Lord, maraming salamat. Narinig mo, nakita mo ang puso ng bawat isa. At Lord, lahat ng iyong mga salita maganap in the mighty name of Jesus, and let your power remain in us. At Lord, meron kang tinuro, meron kang inilagay sa puso namin. Ikaw po ang patuloy na maparangalan. At Lord, sa iyo lamang po lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen.